Magandang araw po sa lahat ng ating mga kababayan sa iba't ibang dako at ganoon din sa ating mga bisitang nasa iba't ibang lugar ng mundo. Doon po sa ating mga regular listeners sa ating mga website. We welcome each and every one of you for another Bible exposition. Ang atin pong layunin ay ang makatulong sa pangangailangang espiritual ng ating mga kapwa-tao. Yun pong pangangailangang material, ginagawan po natin ang paraan sa awa ng Panginoon na ma-maintain yung ating mga libreng mga pag-aaral ng mga estudyanteng may kakayahang magpatuloy hanggang kolehiyo. Yan po ay tuloy-tuloy sa awa ng Panginoon. At yun ding ating mga kawang-gawang ginagawa para sa mga babaeng bao, mga ulila, tuloy-tuloy po yun. Pero sa ibabaw ng lahat ng ito, ang ating pinakamagandang magagawa para sa kapwa is to satisfy the spiritual hunger in the heart of men. Ang mundo po ngayon ay gutom. Bagaman marami pong tao ngayon ang sobra ang kain, materially speaking, marami pong taong busog. Ang katunayan po, mas marami po ngayon ang obese, mas marami ang overweight kesa sa lahat ng panahong nagdaan sa kasaysayan ng sangkatauhan. Napakarami po ngayong mga taong obese at overweight. Ibig sabihin po ng obese, yung malalaki ang tiyan. Hindi naman babae, hindi naman buntis, pero malaki ang tiyan. May dala-dala silang taba na kung iyo pong mamantikain, ay mahigit pa sa isang balde kung minsan ang dala-dalang taba ng iba. Yung isang balding mantikan, 17 kilos dyan sa Pilipinas. Meron sigurong mga tao, 2 balding taba ang dala sa katawan. Yan po'y dahil sa sobrang kain. Pero ang karamihan po sa atin ay gutom sa mga bagay ng espiritu. Meron po tayo kasing spiritual side of our being. Meron tayong bahaging espiritual ng ating pagkatao. Meron po tayong espiritu, meron tayong kaluluwa. Kung laman lang po, hindi mabubuhay kung wala tayong espiritu. Yung sinasabi sa Santiago 2:26, ganito po ang nakasulat. Sapagkat kung paanong ang katawan na walang espiritu ay patay, ay gayon din ang pananampalataya na hiwalay sa gawa ay patay. Ang katawang walang espiritu ay patay, parang pananampalatayang walang gawa ay patay. Sabi po ng kasulatan yan, ibig sabihin, kaya tayo buhay, meron tayong bahaging espiritu ng ating pagkatao. We have a spirit within us. It is called in the Bible as the human spirit or the spirit of man. Yun pong espiritu na yun, may pagkain din yun. At ang pagkain nun ay spiritual din. Hindi po tinapay na literal na binibigay sa mga miyembro. Yan po'y spiritual din. Basahin natin ang 6:63 ng Juan. Ang espiritu nga ang bumubuhay, sa laman ay walang anumang pinakikinabang. Ang mga salitang sinalita ko sa inyo ay pawang espiritu at pawang buhay. Ayun, yung mga salita ng Diyos, espiritu po yun.
yun po ay katulad ng pagkain, yung salita ng Diyos. Yan po ang pagkain nating espiritual. Ang sabi ng Panginoong Hesus sa 4:4 ng Mateo, Datapwat siya'y sumagot at sinabi, nasusulat, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. ayun, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Kaya yung tinapay, ang binubuhay nun, yung katawang laman. Yung pagkaing material, ang binubuhay yung parting material ng ating pagkatao. Pero meron tayong pangangailangan sa spiritual, yun po yung salita ng Diyos na katulad din ng tinapay na bumubuhay. Ang binubuhay naman nun yung ating tinatawag na espiritu, yung kaluluwa. Kaya yun po ang ating layunin sa pag-asa at pananalig natin sa Panginoon na magamit yung ating maliit na magagawa para maka-augment, makatulong sa spiritual hunger, sa pagkagutom sa bagay ng espiritu ng marami nating mga kababayan. Kasi po, ang pruwebang maraming nagugutom ngayon sa espiritual, yun pong mga kasama ang nangyayari sa ating paligid. Pagka po ang kasamaan ay nagaganap, na sa buhay ng tao ang naghahari ay masama, mag-asawang laging magkaaway, isang pamilyang magulo, magkakapatid na nagdidimandahan sila-sila, nag-aaway sila-sila, walang kapayapaan sa isang sambahayan. Yan po ay mga senyales ng spiritual starvation ng tao, ng pagkakagutom spiritually. Basahin po natin ang Amos 8:11. Narito, ang mga araw ay dumarating, sabi ng Panginoong Diyos, na ako'y magpapasapit ng kagutom sa lupain, hindi kagutom sa tinapay o kauhawan man dahil sa tubig, kundi sa pagkarinig ng mga salita ng Panginoon. Maliwanag na magkakaroon talaga ng spiritual hunger ang mga tao sa lupa. Sabi sa English, Behold, the days come, saith the Lord God, that I will send a famine in the land, not a famine of bread, nor a thirst for water, but of hearing the words of the Lord. ayan, maliwanag po yan. In Spanish it says, He aquí vienen días, declara el Señor Dios, en que enviaré hambre sobre la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír las palabras del Señor. En portugués it says, Eis que ven os días, dice o Señor Dios, en que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Señor. Yan po ang ating layunin kung bakit tayo nag-aalay ng mga Bible exposition sa ating mga kababayan, mga kapwa-tao, sa pagnanasa natin na baka sakaling sa pamagitan nito ay makatulong tayo sa kagutom sa salita ng Diyos na nangyayari sa ating panahon. Kahit sabihin pang maraming iglesia ngayon, maraming mangangaral, maraming nangangaral sa telebisyon, sa mga daan, sa mga barko, kung saan-saan. Ang patunay na meron tayong spiritual hunger is the growing criminality in human society and the declining morality in human society, the continuing moral decadence in society, and the continuing unrest, wars, and conflict among nations, and not only among nations, but between
people of